Para po sa pagbabasa ng hindi nagkakamaling salita ng Diyos, buksan niyo po ang inyong pong mga Biblia sa Genesis 22. At ang babasahin po natin ay verses 1 to 8. So very familiar po tayo sa narrative na ito. Genesis 22 verses 1 to 8. Verse 1, after these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. He said, Take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took to his young men with him, and his son Isaac. And he cut the wood for the burnt offering, and rose and went to the place of which God had told him. On the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar. Then Abraham said to his young men, Stay here with the donkey. I and the boy will go over there and worship and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son. And he took in his hand the fire and the knife. So they went both of them together. And Isaac said to his father, My father. And he said, Here I am, my son. He said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Abraham said, God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son. So they went both of them together. Pwede na po tayo magsiupo. Tayo po muna ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po na tinugon niyo po ang panalangin ni Kristo sa John 17 na isa-sanctify niyo po ang inyo pong mga tao sa pamamagitan ng inyo pong salita. At ito po ang katuparan ng panalangin na iyon ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya kami po ay nagagalak at nagpapasalamat sa opportunity na ito na marinig na naman namin ang inyo pong salita. Nawa ay mangusap po kayo ng malinaw, ng may clarity, ng may kapangyarihan, hindi sa pamamagitan ng galing ng mga ngaral, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. I-edify niyo po ang bawat isa, kayo po ang magbigay sa amin ng illumination at magagawa po namin ito hindi sa aming sariling lakas, kundi sa kapangyarihan lamang ng aming ng banal na Espiritu. Bigyan niyo po kami ng mga bagong panlasa, bagong pandama, upang maranasan namin, makita namin ang kagandahan ng aming Panginoong Hesukristo na mas higit sa pleasures ng world na ito, even material things or sin, makita nawa namin si Kristo bilang pleasurable sa mga salita mo. Kayo lamang po ang mag-glorify sa aming mga pag-uusapan at pag-aaralan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong mga atheists would define belief primarily in intellectual terms. Napaka-intellectual ng mga atheists. Ang paniniwala nila, yung belief daw, yung truth daw, what can be proven, measured, or empirically verified. Ano yung mga nakikita? Ano yung pwedeng ipakita rationally? From that perspective, for the atheist, faith is often dismissed as irrational and unsupported. Yung paniniwala sa isang invisible God na walang pruweba daw is irrational ito for atheist. But even itong mga atheists na ito na nagdi-deny sa existence ng isang Diyos, nabubuhay sila with certain assumptions and presuppositions. They believe that life is important. They believe in some sort of morality,
purpose and human dignity, and yet wala silang justification for that belief. Assumption. Maganda yung napanood kong video ni Jordan Peterson na may kausap siyang, I think teenager yon, at pinag-uusapan doon kung ano daw yung truth, ano daw yung belief. Ang understanding ng bata, ang belief is something truth that you believe. Ang sabi ni Jordan Peterson, circular daw yun. Dapat mayroong mga justification doon sa belief na yon. Kaya ang sinabi ni Jordan Peterson doon sa short clip na yon, and I quote, sabi ni Jordan Peterson, to truly believe something means that you would act in accordance with that belief. You live for it and you die for it. Yun yung definition ni Jordan Peterson. Yung true belief daw is you live for it and you die for it. Ang sagot ng bata, naniniwala ako na nag-i-exist itong upuan na ito. Mamamatay ba ako sa existence ng upuan na ito? Pero yung point ni Jordan Peterson, halimbawa sabi ni Jordan Peterson, sabi ng bata, kung papatayin ako at i-deny ko tong upuan na nag-i-exist tong upuan, magsisinungaling ako na hindi nag-i-exist ang upuan. Pero yung point ni Jordan Peterson, kahit mag-lie ka, hindi mawawala yung belief mo na nag-i-exist yung upuan. At ito yung problema sa mga atheist. Yung pagsisinungaling nila ay hindi denial na yung existence ng Diyos. Kaya maganda po yung definition dito ni Jordan Peterson. Sabi ni Jordan, ulitin ko, yung belief daw is something you live for it and you die for it. Makikita po natin dito, even one of the great thinkers of our generation, Jordan Peterson, recognizes that belief is revealed in action. Ang totoong paniniwala, pananampalataya ay nakikita sa gawa. At ito po yung makikita natin sa pananampalataya ni Abraham sa ating pong pagpapatuloy. Makikita natin dito dahil dun sa kanyang belief sa isang sovereign and faithful God, he was willing to offer Isaac. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong ginagawang serye sa sulat po para po sa mga taga-Hebreyo, sa Hebreyo. Nasa bahagi po, na po tayo kung saan ipinapakita ng author kung ano yung itsura ng pananampalataya. At ito ay sa pamamagitan ng mga characters in the Old Testament, yung tinatawag natin na mga heroes of faith. At tayo po ay nasa part na patungkol sa pananampalataya ni Abraham. Nakita po natin last Sunday sa ating huling pangangaral na sa pananampalataya ni Abraham sa pangako ng Diyos, siya po ay binigyan ng pangakong lupa at binhi, na siya yung magiging ama ng maraming mga bansa at sa pamamagitan ng kanyang binhi ay pagpapalain ang maraming mga bansa. At dito magmumula ang Mesaya. So ngayon po, itutuloy po natin ang ating pag-aaral dito sa Hebrews. At buksan niyo po ang inyong pong mga Biblia, ang ating pong pag-aaralan ngayon. Hindi na po natin i-cover yung 13 to 16 dahil same point naman doon sa ating pinag-aralan last Sunday. Ang pag-aaralan po natin is verses 17 to 19. Hebrews 11 verses 17 to 19. Sabi po ng salita ng Diyos, verse 17, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac. And he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, through Isaac shall your offspring be named. He considered that God was able even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. Natapos po tayo sa bahagi kung saan ipinakita ng author ang unang beses na napakinggan ni Abraham at tinanggap ni Abraham ang pangako ng Diyos.
At ito po ay galing, nakita po, pinag-aralan po natin yung reference sa unang part doon sa verse 8 ng chapter 11 ay kinuha ng author ng Hebrews sa Genesis 12 kung saan yun yung unang tagpo ng pagbibigay ng pangako ng Diyos kay Abraham. Nagpatuloy naman po ang author sa isa po sa pinakamahalagang bahagi sa buhay ni Abraham. At ang ginamit naman po ng author ay yung pong binasa natin kanina sa Genesis 22. Yun po yung reference, direct reference ng author. At sinamarize po nung author ng Hebrews kung ano yung nangyari sa Genesis 22, yung pagsasacrifice ni Abraham kay Isaac. Ang sabi po ng author sa verses 17 and 18, nabasa natin, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was offering up his only son. So makikita po natin dito na ang emphasis pa rin po ng mga verses na ito ay ang pananampalataya, yung example na iniwan ni Abraham. Kaya sabi doon, by faith Abraham. Malinaw rin po dito na yung pangako ng Diyos sa Genesis 12 na magkakaroon sila ng anak, bagamat sila ay lipas na yung kanilang kakayanan na mga anak, natupad yung pangako ng Diyos. Ito na yung katuparan, mayroon ng pinanganak na si Isaac. So makikita natin dito na tinupad ng Panginoon yung pangako niya sa Genesis 12 na magkakaroon sila ng anak. In Genesis 12, Abraham received the revelation of the promise. In Genesis 15 and 17, these are the affirmation of the promise by way of covenant. So sa Genesis 12, revelation, specifically Genesis 17, pinatibay ito sa pamamagitan ng tipan. Nakipagtipan ang Diyos kay Abraham. Now, in Genesis 22, this is the trial or the test of Abraham's faith. Paano ba mapapatunayan na totoo nga yung pananampalataya ni Abraham sa pangako ng Diyos? Makikita natin po dito yung napaka-ironic ng account na ito, itong Genesis 22, na ginamit ng author dito sa Hebrews 11. Naipakita ko na kanina na tinupad ng Diyos ang pangako niya kay Abraham, subalit, sa pagtupad na yon, inutusan ng Diyos si Abraham na gawing burnt offering yung katuparan ng pangako. Parang ang nangyayari, sinasaksak ng Diyos ang kanyang sarili sa mindset ni parang ganun, kung ako yung nasa kay Abraham, kung ako si Abraham, parang sinasaksak ng Diyos ang kanyang sarili na tinupad mo yung pangako kung saan doon manggagaling yung mga pagpapala sa mga bansa, and yet, may utos na patayin itong katuparan ng pangako. Makikita natin po dito, sa kabila ng ganitong kaguluhan na may pangakong tinupad, pero tatapusin na yung pangakong tinupad, papatayin, i-offer si Isaac, makikita po natin dito yung uri ng pananampalataya na mayroon si Abraham at kasama na rin po si Isaac. Sila ay nagtiwala una kung kanino nang galing ang pangako. Yun yung pinag-aralan natin na yung pangako ay nakadepende yung nature noon doon sa kung sino ang nangako. Nagtiwala sila na ang Diyos ay faithful and sovereign, immutable. Nagtiwala sila sa isang Diyos na hindi nagbabago sa kanyang katapatan. At dahil hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos, alam ito ni Abraham, theologically right si Abraham, alam niya na ang Diyos ay hindi nagbabago, nagtiwala si Abraham sa mga pangako at salita ng Diyos, sa kabila na kukunin sa kanya ang katuparan ng pangako, at hindi lamang po redemptively speaking, subjectively or personally, ang pinakamahalagang bagay para kay Sarah at kay Abraham ay ang kanilang anak na si Isaac. Pero dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos na nagbigay ng kanyang salita at mga pangako, sinunod ito ni Abraham. Kaya ito lamang po muna yung ating mensahe for this morning.
Idudugtong lang po natin doon sa ating first sermon, because God is the object of faith, and because it enables us to enjoy the beautiful person of Christ, faith also enables us to obey and believe the promises and the Word of God. So may mga tatlong katotohanan na ipinapakita ko dito sa mensahe na ito. Yun yung pinoint out natin last Sunday. Na powerful yung faith, not because of itself. Powerful yung faith because of the object of faith. At itong makapangyarihang Diyos na ito, ang means, ang gagawin ng faith ay enable tayo na i-enjoy ang Panginoong Jesucristo. At dito sa pleasure natin sa Panginoong Jesucristo, ito rin yung mag-i-enable sa atin na sumunod sa utos at mga salita ng Diyos, tanggapin ang mga pangako ng Diyos. Di ba, kapag tayo ay passionate sa isang bagay, dito ay game, sports, gagawin natin. Yun yung nagpapasaya sa atin, may joy tayo doon. Pipilitin natin na gawin ang mga bagay na ito. Ito yung pinapakita po dito. Na yung faith, ito yung means to enjoy Christ, to enjoy the triune God, at ito rin yung means para sundin. Hindi po hiwalay yung joy sa obedience. Kaya nga yung aawitin natin mamaya, trust and obey. To be happy in Jesus is to trust and obey. So hindi po hiwalay yung joy, yung faith sa pagsunod. In fact, yun yung ipapakita ko sa inyo na yung totoong enjoyment sa Panginoong Jesucristo ay nakikita sa pagtanggap sa mga pangako ng Diyos at sa pagsunod sa kanyang mga salita. At ito po yung makikita natin sa pananampalataya ni Abraham. Dalawang bagay lang po ang gusto ko pong ipakita sa inyo for this text. Dalawang bagay po. First, obedience as the evidence of faith. Ang pagsunod bilang ebidensya ng pananampalataya. Secondly, Christ as the essence of faith. Si Kristo bilang esensya or laman ng pananampalataya. So yun lang po. Obedience as the evidence of faith. Christ as the essence of faith. So first thing na pwede po nating makita dito, immediately, na pinapakita po ng ating text, obedience as the evidence of faith. When the author of Hebrews interpreted Genesis 22 account, he said, when he was tested. At ang layunin po ng test na ito, hindi po ito sa ibang translation, lalo sa Old English, when he was tempted. May ganung gamit yung mga old na mga tao doon sa word na tested, tempted. Pero alam natin na ang layunin po ng test na ito, pwede natin gamitin yung temptation or pagsubok, ay hindi para magkasalang isang mananampalataya, kagaya ni Abraham. Malinaw po sa James 1:13, remember that God tempts no one to sin. Hindi niya itinutulak ang tao na magkasala. Siya ay walang shadow of darkness sa kanya, walang anumang bahid ng karumihan sa kanya, kaya never niyang tutuksoin ang tao na magkasala. But He tests the genuineness of our faith for our further sanctification, sometimes by means of pain and trials. Ito po yung sinabi, nagkakaisa po ang mga New Testament authors sa definition na ito ng test. Sabi ni Peter, 1 Peter 1 verse 7, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. So, yung temptation or yung mas proper po yung trial na ibinigay ng Diyos kay Abraham, hindi po ito para magkasala si Abraham. Sa halip, ang layunin ng Panginoon sa mga ganitong trials ay para maipakita ang pananampalataya
primarily ni Abraham at applicable rin po ito sa ating mga mananampalataya. So yung trials na ibinibigay ng Panginoon ay hindi po masama. Kaya pwede pong sabihin ni James din, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds." Sabi po, dun sa binasa natin sa Genesis 22 verse 2, dun sa account na ginamit po ng author, he said, "Take your son, your only son Isaac, whom you love, go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you." So kung ilalagay po natin ang ating katatayuan kay Abraham, nangako ang Diyos sa kanila na magkakaroon sila ng anak sa kabila na lipas na yung kakayanan nilang magkaroon ng anak. Na pinakita po natin ito last Sunday. Sa initial promise na ito, Abraham was already 75 years old. Senior citizen na sila. Si Sarah naman ay 65 years old. And after 10 years, nung pagbibigay ng pangako, maaring may doubt sila Abraham at si Sarah doon sa pangako ng Diyos. Abraham had a son, kilala natin si Ishmael, with Hagar, pero malinaw po doon sa text natin na si Isaac lamang yung only son ni Abraham. Ayun din yung sinabi ng Genesis 22. Kaya hindi kinokonsidera ng Biblia na si Ishmael yung pangako ng Diyos. So Ishmael is not the promised seed of Abraham. And after 15 years, maaring 100 years old na si Abraham. Sa Genesis, mababasa niyo po ito sa Genesis 21 verse 5. At si Sarah naman ay 90 years old na rin. So, ganun sila katanda. At naniwala pa rin sila Abraham at si Sarah sa pangako ng Diyos. And after 25 years of waiting, Sarah became pregnant and they named the baby Isaac. So, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa Genesis 12. Pagkatapos ng katuparan na ito, ayun yung irony, inutusan ng Diyos si Abraham na gawing burnt offering si Isaac. Pero ito ay sinunod ni Abraham kahit masakit, mabigat. Pero dahil sa pananampalataya, sinunod ito ni Abraham. Naniwala si Abraham na matapat ang Diyos at ang sabi yung interpretation po mismo ng author ng Hebrews verse 19, he considered that God was able even to raise him from the dead, from which figuratively speaking, he did receive him back. Naniwala daw si Abraham na kahit mamatay si Isaac, God will raise him back. Wala po sa Genesis 22 na sinabi explicitly ni Abraham na yung paniniwala niya sa resurrection or muling bubuhayin si Isaac. Pero makikita natin, alam ni Abraham ang pangako ng Diyos na kay Isaac magmumula ang kaligtasan at mga pagpapala ng maraming mga bansa. Kaya sa paniniwalang ito, alam ng ni Abraham na hindi nagbabago ang Diyos, matapat ang Diyos. Sa paniniwalang ito, even mamatay man si Isaac, it means, pag namatay po si Isaac, matatapos na yung pangakong ito. Ibig sabihin, hindi naging matapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Subalit alam ni Abraham na matapat ang Diyos sa kanyang tipan. Hindi pwedeng baliin ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham. Sa Genesis 15 verse 17, tiningnan na po natin ito doon sa death oath covenant nang tiningnan natin yung Hebrews 9. Sabi ng account na ito, when the sun had gone down and it was dark, behold, a smoking fire pot and a flaming torch passed between these pieces. At kapag i-interpret po natin ito po ay simbolo ng pag-impose ng death ng Diyos sa kanyang sarili if i-violate niya yung covenant niya
kay Abraham. Nag-i-impose, tanda natin na yung simbolo dito is dumaan ang Diyos doon sa carcasses ng mga animals. Yun ay symbol of death. May pledge yung Diyos na kapag hindi niya tinupad yung pangako niya kay Abraham, it is as if mamamatay yung Diyos. At yun yung na-receive ni Abraham na pinaniwalaan niya, na hindi pwedeng baliin ng Diyos ang kanyang tipan sa kanya. Kaya naniwala si Abraham na kahit mamatay, hypothetically speaking, kung isacrifice man niya si Isaac at walang dumating na angel na magsasalita na nagbigay ng burnt offering, ang paniniwala ni Isaac, hypothetically speaking, kahit mamatay si Isaac, alam ko na siya ay bubuhayin muli ng Diyos dahil hindi niya pwedeng baliin ang kanyang pangako. Muli siyang bubuhayin ng Diyos. At may hint pa rin, bagamat hindi explicit yung paniniwala ni Abraham sa resurrection, may hint po sa Genesis 22 dahil assured po si Abraham, basahin po natin yung verse 5 ng Genesis 22. Sabi po dito ni Abraham, "Then Abraham said to his young men, 'Stay here with the donkey. I and the boy will go over there and worship and come again to you.'" So nandoon yung assurance na magsasacrifice sila, magwo-worship sila, pero ang ganda po ng sinabi ni Abraham, babalik kami. May assurance si Abraham na pag siya ay bumalik doon sa kanyang mga servant, kasama niya si Isaac. Ganun katindi yung pananampalataya ni Abraham. At dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay sumunod sa Diyos. Ito yung ginawa ng totoong pananampalataya ni Abraham. Nagbigay ito ng obedience. At ito pong narrative na ito, ginamit po ito ni James bilang case in point para ipakita ang totoong pananampalataya ay naipapakita sa pagsunod. Kaya nga may pagtatalo, di ba? Kaya for Martin Luther, hindi kasama sa canon yung James dahil nagtuturo daw ito ng salvation by good works. Dahil kalaban daw ito nung sulat ni Apostle Paul na sinasabi ni Apostle Paul that justification is by faith alone. So for Martin Luther, hindi niya nare-recognize yung canonicity ng James dahil nga nagtuturo daw ito ng salvation by good works. Pero ito po yung key para masagot natin. Magkaiba po ng reference ang i-emphasis ni Paul at ni James. Dito, ang reference ni James is patungkol doon sa Genesis 22, kung saan tinetest yung faith ni Abraham. Ang sabi po ng James 2:21, "Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kanyang inihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana?" So, sinasaasayan, tama yung mga Roman Catholic, that salvation is by good works. Na-justify daw si Abraham by good works sa pamamagitan ng mabuting gawa. Pero tandaan po natin, hindi po dito pinag-uusapan yung justification before God. Hindi dito pinag-uusapan yung justification na binibigay ng Diyos. Kundi ang tinutukoy dito is justification before men. Paano mapapatunayan ang pananampalataya at ito ay sa mabuting gawa. At ito po ang nangyari dito kay Abraham. Pinapakita nito na pinanghawakan ni Abraham ang mga pangako ng Diyos at ang resulta nito, ang katunayan ng pananampalatayang ito ay ang pagsunod sa pangako at salita ng Diyos. Kaya po ang point na pwede po natin munang makita dito sa first point natin, ang buhay na pananampalataya ay naipapahayag sa mga gawa sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. So doon po simple lamang po yun yung pinapakita dito immediately na yung totoong pananampalataya, ang buhay na pananampalataya ay nakikita sa ating mga mabubuting gawa.
Ang totoong pananampalataya ay napapatunayan sa ating mga mabubuting gawa. Hindi sapat na sinasabi mo na naniniwala ka kay Kristo, subalit hindi ito nakikita sa iyong pamumuhay, na ipapakita ito sa pamamagitan ng pagwaksi sa ating mga kasalanan para kay Kristo, na ipapakita rin ito sa paghawak sa mga pangako ng Diyos. At ang isang simpleng application lamang po para po sa mga nagsasabi na nagtitiwala na sila sa Panginoon, subalit hindi ka pa miyembro ng iglesyang nandito or sa ibang iglesia, pero sinasabi mo na meron kang private relationship sa Panginoong Jesucristo, tandaan natin ang unang hakbang ng totoong pananampalataya ay pagpapasailalim sa tubig ng bautismo at pagpapaanib sa iglesia. So hindi pwedeng sinasabi mo na may private relationship ka sa Panginoon sa loob ng iyong kwarto at nagka-quiet time ka. Hindi yun yung pananampalatayang itinuturo ng Biblia. Ang totoong pananampalataya, while ito ay may privacy, pero ito ay primarily is public. Nakikita. At ito ay napapatunayan sa bautismo at sa pagpapaanib sa isang lokal na iglesia, gospel church. So kung gusto mong mapatunayan na may pananampalataya ka nga, ang unang hakbang, ang first step, ay pagpabautismo at pagpapaanib sa isang lokal na iglesia. Sa atin naman pong mga miyembro na at mga mananampalataya na, sin to be mortified, kapag ang pananampalataya natin ay nananatili na lamang nakaturuan at hindi nakikita sa ating mga gawa. Kabaligtaran tayo, kagaya tayo ng mga atheist na dinidinay nila yung belief nila sa Panginoon, pero nag-a-act sila na mayroong morality. Tayo baligtad. Naniniwala tayo na mayroong Diyos, naniniwala tayo sa morality, pero hindi tayo nag-a-act according to that belief. Naniniwala tayo that God will provide all our needs, that He will provide our daily bread, and yet, we are full of anxiety. Naniniwala tayo sa salita ng Diyos, and yet, we are full of anxiety. We believe that God restores relationships, at ito yung layunin ng Panginoong Jesucristo, yung reconciliation, hindi lang sa Panginoon, kundi between sinners. And yet, we are aloof in conflict resolution. Naniniwala tayo na yes, ang Diyos ay soberano na mag-reconcile sa mga makasalanan, and yet, aloof tayo sa mga conflict resolution. At ang layunin po ng bawat trials ng Diyos para sa atin ay kabanalan. Para tayo ay maging banal. Yung conflict, even yung anxiety, part yan ng trials, at ang intention dyan ng Panginoon is tayo ay maging banal. Faith that does not reveal itself in works, in a changed lifestyle that glorifies God and seeks His heart for the world, is dead, lifeless, workless, and worthless. Kapag ang isang pananampalataya ay hindi nag-a-act, ibig sabihin ito ay patay. In reality, it is not faith at all. It is only the shell or the corpse of faith. Maganda rin yung sa mga bahagi ni James dun sa kanyang letter. Napaka-common sense nung ginamit niya. Yung may isang part doon, sabi niya, yung katawan na walang kaluluwa ay patay. Hindi pwedeng maghiwalay yung katawan at kaluluwa. So yun po yung relationship ng obedience and faith. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Binasa po natin last Sunday yung 1689 London Baptist Confession of Faith. Pinakita natin yung faith, thus receiving and resting on Christ and His righteousness. So pinakita ko po sa inyo yung application nito sa justification. Yung faith, kapag mag-a-add ka doon, is hindi na siya nagiging justification by faith alone. Pero sinabi rin po ng confession of faith, sabi noon,
yung faith is the alone instrument of justification, pero binalansihan po ng confession of faith. Yet, it is not alone in the person justified, but is ever accompanied with all other saving graces, and is no dead faith, but worketh by love. So, while ina-affirm ng confession, kapag pinag-usapan yung korte ng Diyos, walang ibang tatanggapin ng Diyos kundi yung pananampalataya na nagtitiwala sa katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Pero sa part naman ng sinner, hindi pwedeng walang obedience ang totoong pananampalataya. Sabi ng confession, it is always accompanied by saving graces. Kasama niya yung iba't ibang mga pagpapala ng kaligtasan. Sabi ng isang theologian, si Davids, dead orthodoxy has absolutely no power to save and may in fact even hinder the person from coming to living faith, a faith enlivened by works of charity. So, ang totoong pananampalataya ay napapatunayan at nakikita sa mabuting gawa. Kaya bilang hamon po sa atin, and gospel cure, ipakita natin ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng aktibong pagsunod at pagtitiwala sa salita ng Diyos. Yung mga pangako ng Diyos, sana ay mag-mortify, kagaya nung pinakita ko, yung anxiety natin that God will provide conflict resolution, na ito yung mag-push sa atin, mag-enable sa atin na hanapin ang conflict resolution dahil naniniwala tayo na nagre-restore ng relationship ang Panginoon. At ang isa pong nag-apply ng mga katotohanan ito ay ang isang missionary na kilala po ng ilan sa atin, si James Hudson Taylor. Si Hudson Taylor, pioneer missionary to China's interior and founder of the China Inland Mission. So siya po yung isa sa mga naunang missionaries na cross-cultural. So siya po ay isang missionary papuntang China. In 1867, because of the harsh conditions in China, yung kanya pong eldest daughter named Grace died of meningitis at the age of 8. So, yung kanyang eldest, si Grace, namatay dahil sa meningitis. And then their son, Samuel, similarly died at the age of 6. Sabi dun sa account, in fact, of their 9 children, so 9 yung naging anak ni Hudson Taylor, only 4 survived until adulthood. So, maraming nagmi-ministry si Hudson Taylor sa China, pero marami siyang natanggap na trials. Pero alam po natin yung famous quote ni Hudson Taylor. Sabi ni Hudson Taylor, depend upon it. God's work done in God's way will never lack God's supplies. Sa kabila ng mga trials, hindi lang basta wala siyang makain, kundi siya ay namatayan ng 5 anak. Pero ang sinasabi pa rin ni Hudson Taylor, God will supply, I will never lack. Every kind of need, kayang i-provide ng Panginoon, yun yung paniniwala. Ito man ay money, health, faith, contentment, peace, and strength. Para kay Hudson Taylor, ito yung kanyang pagtitiwala sa ating Diyos. At nawa, hindi ko po binigay si Hudson Taylor para magpakahirap tayo na mag-mission sa China, kundi kagaya ni Abraham, may mga actual people na in-apply ang pananampalataya sa kanilang buhay. Nawa, yung ating buhay ay maging tangible proof of our faith. Second point na pwede po nating makita dito, Christ as the essence of faith. Doon po sa ating binasa sa Genesis 22:1-8, yung pong mga sumunod doon na pangyayari,
Di sinabi ng Diyos kay Abraham na dalhin si Isaac sa mountains of Moriah. At yun nga, nabasa natin, ang mangyayari is gagawing burnt offering po si Isaac to the Lord. Pero dahil sa pananampalataya ni Abraham, sinunod niya kung ano man yung utos ng Diyos, sumunod siya. Yun yung mababasa natin sa mga sumusunod na verses. Isinama na ni Abraham si Isaac sa mountains of Moriah. Maaring walang idea si Isaac, I believe, na yung tumanggap lang ng utos ay si Abraham at walang idea si Isaac doon sa utos ng Diyos. Naglakad siya kasama si Abraham. Sabi doon sa binasa natin, dala-dala yung mga panggatong na gagamitin sa sacrifice. Si Isaac pa yung nagdala ng mga wood or ng panggatong na gagamitin upang litsunin siya. Siya yung nagdala nun. Si Isaac yung nagdala nun. At nung nasa altar na sila, nagtanong po si Isaac, where is the lamb for the burnt offering? So, siguro nagtataka si Isaac habang dala-dala niya yung mga panggatong, nasaan yung burnt offering? Pero ang sagot ni Abraham, yung kanyang assurance, God will provide. Hindi po na-record kung ano pa yung laman ng kanilang pinag-usapan. Wala na po yun doon sa narrative. Pero para lang maisip natin, maaaring may time na ni-reveal na ni Abraham na si Isaac yung magiging sacrifice. Dahil inilagay na siya sa altar, di ba? Even sa part na ito nung inilagay na siya sa altar, hindi po nagreklamo si Isaac. Ibig sabihin, even Isaac himself ay may pananampalataya doon sa salita ng Diyos. Hindi siya nagreklamo. Marahil may iyakan itong mag-amang ito dahil mahal na mahal. Hindi ko na nga kayang mga anak, binigyan pa ako ng anak. So marahil nandoon yung mahal na mahal nila yung isa't isa. Marahil may iyakan silang mag-ama. At alam po natin ang nangyari sa Genesis 22:11 to 13, nung itinaas na ni Abraham ang kanyang kutsilyo or yung knife para i-sacrifice si Isaac, ang sabi po may nagsalita daw mula sa langit. Genesis 22:11 to 13. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. He said, Do not lay your hand on the boy or do anything to him. For now I know that you fear God. So nakapasa si Abraham dun sa trial. Seeing you have not withheld your son, your only son, from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. So napatunayan yung pananampalataya ni Abraham at ang Diyos mismo yung nag-provide ng burnt offering. At nung malinaw yung sinabi ng ating teksto sa verse 19, he considered that God was able even to raise him from the dead, from which, maganda po yung word na ginamit, figuratively speaking, he did receive him back. So yung Greek word po na ginamit sa figuratively speaking is parable. Parable po yun. So pwede po natin ditong makita, figuratively, ang tinutukoy dito ay hindi po literal na namatay si Isaac. So yun yung immediate na pwede nating makita. Figurative lang na namatay si Isaac pero hindi in literally. Like Abraham, di ba? He was as good as dead, yet God provided. So figuratively speaking, si Isaac ay good as dead din. And yet, he was resurrected figuratively. So, yun yung immediate na pwedeng tinutukoy dito ng author. But secondly, kung ito ay figurative and parable, I believe Isaac is a type of Christ.
So, si Isaac ay prefiguration ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya while binigyan ko po ng emphasis yung obedience ni Abraham, tandaan po natin na yung pong narrative ng Genesis 22 na ginamit ng Hebrews 11 ay hindi patungkol sa kanilang unwavering faith. Hindi ito po primary na gayahin natin yung pananampalataya ni Abraham at ni Isaac. Ultimately, this story points to the singular seed of Abraham, our Lord Jesus Christ. Tandaan po natin, pinag-aralan po natin to sa conference na yung typology sa pagtuturo ni Pastor Eli, na yung typology ay hindi one-to-one. Ang ibig sabihin po noon, yung prefiguration ay hindi kailangan 1:1 na eksaktong-eksakto. So hindi ganun yung typology, because the antitype or fulfillment is far greater than the type. So mas malaki, greater yung fulfillment si Christ. So hindi natin pwedeng tingnan na 1:1 or equal talaga na lahat ng mga ginawa doon kay Isaac ay mayroong direct connection kay Christ. Pero there is a similarity between Christ and Isaac and even Abraham. Both submitted to the will of God. Kagaya ni Isaac, hindi siya nagreklamo at hinayaan niya na humiga doon sa panggatong upang isakripisyo. Ganun din, ang Panginoong Hesukristo He submitted to the will of God. Pero tandaan natin na may malaki pong pagkakaiba. When Isaac was to be sacrificed, God provided a ram. Nang isasakripisyo na si Isaac, pinatigil siya ng angel of the Lord at ibinigay yung ram. In the case of Christ, wala pong dumating na rescue. He Himself became the burnt offering to God. Kaya yung tanong ni Isaac, where is the lamb? Sinagot po yan ni John the Baptist. Sabi ni John the Baptist, John 1:29, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ilang years bago yung sagot, where is the Lamb? Pinakita kanina ni Dico na si John the Baptist yung huling Old Testament prophet. Sinagot ito ni John the Baptist. Christ is the Lamb. Kaya na-spare po si Isaac. Hindi dahil doon sa ram. Kaya na-spare si Isaac. Because God provided the true Lamb of God, Christ. Kaya po ang point na pwede po nating makita dito, Christ is the essence of our saving and sanctifying faith. He is the fulfillment of all the prophecies and promises of God. He is the incarnate faithfulness of God. Siya yung truth. Siya yung faithfulness na hindi lang mere theological, invisible, kundi yung faithfulness ng Panginoon ay nag-incarnate in the person of Christ. 1 John 4:10, and this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be propitiation for our sins. Si Christ yung naging ram. Si Christ ang naging sakripisyo para sa atin. At kung ito yung napakadakila ng ebanghelyo na ating tinanggap, sin to be mortified when we do things apart from faith. Kapag tayo ay gumagawa ng hindi sa pananampalataya, ng hindi sa enjoyment kay Christ, whether it is pursuing holiness, kapag ang primary intention natin is to receive reward or para makita tayo ng mga tao, work or taking care of our family, ang nagiging immediate service natin is for our family,
Ang nagiging immediate service natin or work natin is para ma-promote ako at lumaki ang sweldo ko. Kung yun yung nagiging primary natin, yun po ay pagtatrabaho, pag-act, not according to our faith. Ang sinasabi dito na yung faith ay hindi lamang limitado sa justification by faith alone. Faith ang nag-i-enable sa atin para magtrabaho sa isang malupit na boss, pero may joy pa rin dahil alam mo na ikaw ay nagtatrabaho para sa Panginoong Jesucristo. Faith ang nag-i-enable sa mag-asawa na kahit sila ay magkaaway, magseserve pa rin ang babae dahil alam niya na nagseserve siya primarily hindi sa kanyang asawa, kundi sa Panginoong Jesucristo. At hindi po yun magagawa ng isang taong walang pananampalataya. Dahil ang isang taong walang pananampalataya ay laging pakabig sa kanyang sarili. Ang makakagawa lamang ng unselfish service ay yung mga taong mayroong pananampalataya. Kapag walang pananampalataya kay Kristo ang ating mga ginagawa, ito ay nauuwi sa frustrations, doubts, and fears. Kaya bilang gospel cure and challenge, gawin po natin lahat ng bagay, anumang bagay ito sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral, sa iyong pagmamanage sa family, in the ministry, yung understanding natin sa triangle principle ng Dorean. Applicable po yan hindi lang sa pag-support sa financial natin sa church, kundi sa lahat ng uri ng mga service at hindi lang po limited sa church. Makita natin yung triangle principle na lahat ay ginagawa natin sa liwanag at ganda ng sakripisyo ni Jesucristo at para po sa kaluwalhatian ng Trinidad na Diyos. At kung ganito yung uri ng ating pagsunod according sa faith na pinangahawakan natin, even totoo yung sinasabi ni James, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kind. Kaya ito pong istorya ni Abraham at ni Isaac ay hindi lamang para makita natin na good example sila ng pananampalataya. While yun yung binigyan ko ng emphasis sa first point, di po natin inaalis yun, hindi po masamang kumuha ng moral sa Old Testament, hindi po yun ang sinasabi ko, pero hindi po yun primary. Ipinapakita po ng narrative na ito ang superiority ng sakripisyo ng Panginoong Jesucristo na nagdala po sa atin hindi sa lupang pangako ng Kanaan. Ang sakripisyo ni Kristo ay dinala tayo sa bagong sangkatauhan. Ito ang katuparan ng pangako kay Abraham na magiging sindami ng buhangin at dagat at bituin sa langit ang kanyang magiging mga anak. At ito po ay nagpapatuloy na katuparan, tinutupad ng Panginoon sa pagtawag ng kanyang pinili. At ito rin, kung ano yung pangako na magiging madami ang anak ni Abraham sa pamamagitan ng kanyang binhi na si Kristo, ito rin yung pangako na magbibigay sa atin ng kabanalan sa araw-araw. So, kapag may victory tayo over sin, lagi pwede natin balikan ng Genesis 12. Hindi nagbago ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya bilang pagtatapos, sabi ni Peter Lewis, the faith of Abraham may inspire us, but it is the faith of Jesus that saves us. The Son who humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. There is no atonement on Moriah, but on Golgotha, there is a once for all and perfect sacrifice for sin. It was what was done there that saves Abraham and Isaac and you and me. Hindi yung ram ang nagligtas kay Isaac, kundi ang totoong lamb na sinagot ni John the Baptist. This is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa interpretation ng Hebrews 11 sa narrative ng pagsasakripisyo ni Abraham kay Isaac.
Nakita po namin yung faithfulness ni Abraham, na yung kanyang faith na galing sa inyo ay nagbunga ng pagsunod maging sa kamatayan ng kanyang anak. Subalit, mas malinaw po ang bagong tipan. Bagamat figurative lamang po yung death na na-receive ni Isaac, ang aming Panginoong Jesucristo ay na-experience ang death. Binayaran niya ang aming mga kasalanan. Kinuha niya ang puot, tinanggap niya ang puot mo para sa amin. Salamat po sa ebanghelyo na ito na nagpapalakas sa amin, nagbibigay sa amin ng contentment despite of trials and temptations. Salamat po sa paalaala ng ebanghelyo. Gamitin niyo po ito para sa kaligtasan ng mga wala pa sa inyo. Makita nila ang kanilang buhay bilang makasalanan na lumalabag sa kautusan mo, at makita nila ng katuwiran na tatanggapin mo ay katuwiran lamang ng Panginoong Hesukristo. At nawa magresulta nga po ito ng pananampalataya at pagpapaanib sa isang lokal na iglesia. At kami naman po, di ko po alam kung ano pong pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Pinapanalangin ko po, nawa ay mag-comfort po ito sa mga nangihina, magbigay po ito ng joy sa mga nalulungkot, at mag-rebuke din po sa mga nagkakasala. Kayo po ang maging aming kagalakan o aming triune God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.